Sa pagpapatuloy ng kwento, sinabi ni Lydia ng may pagmamalaki, kaya ba ako ang pinili mo? Ang masasabi ko, magaling kang kumilatis. Masayang wika niya, ngunit sa kanyang isipan, walang sino man ang hindi sumusuko sa kanyang mga paa. Subalit nakita niya si Chinxi na papalabas na ng pinto, habang sinasabi, hindi totoo yan. Ikaw pa lang ang unang demoness na nakita at napagsabihan ko. Ngayon, kailangan ko nang ipaalam ito sa ibang demoness. Dahil dito, pinigilan siya ni Lydia. Sandali. Sambit nitong may malakas na tinig. Paliwanag pa nito, gagawa ka lang ng gulo kung tatakbo at ipaalam sa lahat na ikaw ang mensaherong pinadala ng demoness gods. Bulalas nito. Dagdag pa niya, bakit hindi mo nalang hayaan na ako ang magsabi sa kanila at dalhin sila rito para sa iyong evaluation? Masayang sabi niya sabay cast ng isang transport spell. Sa isang pitik ng kanyang daliri. Sumagot naman si Chinxi, mas mainam nga iyon. Kaya naman isinuot ni Lydia ang kanyang balabal at masayang sinabing, maayos na kasunduan. Magpahinga ka muna ng maayos dito at manatili. Aalis ako upang ipaalam sa iba ang iyong tangan. Habang papaalis, sa isipan niya, ang divine authority ng Mother Gods nararapat lamang mapa sa akin, sabi niya sa kanyang isipan ng may nakakatakot na ngiti. Nang makaalis si Lydia, napabuntong hininga si Chinxi at sinabi sa kanyang sarili, sa wakas, napaniwala ko siya. Banggit pa niya, hindi ko akalain, madali ko siyang napaniwala. Siguro, ganoon ko din siya kadaling makatabi sa kama. Wika niya nang may bahagyang pawis sa mukha. Nang biglang may nagsalita, ang isang lost demoness ay hindi ganoon kadaling mapaikot ng ihip ng isang talo ng lalaking birhen katulad mo. Bakas naman ang pagkagulat ni Chinxi sa kanyang narinig. Dahil dito, agad na napasigaw si Chinxi, sinong nariyan? Sumagot naman ito, ang sistema na nagdala sa iyo rito. Hindi ko akalain na ang lalaking pinagbuhusan ko ng lakas at niresgo ang buhay para madala rito ay isang baliw. Sagot naman ni Chinxi, Bizet. Ikaw itong isang baliw, at ang iyong buong pamilya ay baliw. Bulalas niya na naiinis. Mabilis na sagot naman ng sistema, ako ay magha-hibernate sa loob ng 5 minuto. Kung may mga katanungan ka, sabihin mo na ito lahat. Naiinis pa rin, sinabi ni Chinxi. Hindi ka talaga maaasahan. Tanong pa niya nang may mataas na tinig, saan lugar ito? At paano ako makakabalik? Tangan naman ng sistema, ang mundong ito ay halin tulad sa mundo ng game na iyong nilalaro at ikaw ang kauna-unahang nakatapos nito. Makakabalik ka lang kung ang lahat ng mga demoness ay iyong makakatipan, kagaya ng sa laro. Wika nitong parang isang cyber voice AI. Dahil dito, makikita ang pag-aalala at pagkadismaya sa mukha ni Chinxi, sambit pa niya, imposible. Sa loob ng laro, kailangan ko ng dosenang basbas mula sa mga goddess upang makuha si Lydia at mapakasalan ito, makihati sa mga attribute nito at masakop ko ang ibang mga demoness. Aniya, bulalas ng sistema, kung ganoon, pakasalan mo si Lydia at makihati sa attribute nito, at humayo ka upang sakupin ang iba pang demoness. Gawin na natin ngayon na. Wika nito na determinado. Dagdag pa nito, pinanatili ko ang iyong inventory sa loob ng game sa level 1 upang hindi ka mapatay ng slime gamit ang tamang equipment. Ipinakita naman nito ang di mabilang na kagamitan sa loob ng inventaryo. Pinuri naman ito ni Chinxi, napakamapagkalinga mo pala. Wika niya habang pinagmamasdan ng napakaraming item. Natuwa naman si Chinxi at sinabing, sa aking inventory ay may ilang world-class item na maaari kong magamit. Tingnan natin kung ano ang aking mapipili. Nang makita niya ang isang singsing na gagamitin sa kasal nila Lydia, siya ay nadismaya. Wika niya, aba, ang description nito ay sadyang maganda, ngunit isa itong bias. Ito ay hindi dahil sa singsing, kundi tungkol sa akin. Ipinakita naman ng sistema ang status ng singsing, ito pala ay ang Elf Monero HSJ Dream. Ito ay nanggaling sa Elf Queen. Ito ay pininde ng puno ng pag-ibig at gawa sa Jade Yama. Ibinigay ito kay Chinxi, ngunit niloko niya ito at nagpakasal sa iba. Aroy, hindi lang pala sinungaling ang ating bida, manloloko pa.
Paliwanag naman ni Qingxi, hiniling ko lang na ipagpanday niya ako ng isang singsing, wala nang iba. Madiing wika nito, subalit sa isipan niya, nagawa niya lang mag-cultivate sa panig ng mga dosenang goddesses upang mabilis na tumaas ang kanyang level. Dagdag pa niya, hindi naman siguro inisip ni Sylvie na magpo-propose ako sa kanya. Tama, anito sa kanyang isipan nang may pag-aalala. Subalit bigla siyang nanghina at kinabahan ng sumagi sa kanyang isipan, hindi mawawala ang posibilidad na mangyari ito, at kung mangyari iyon, isang malagim na labanan ng mga harem sa pagitan ng mga demoness at goddesses ang maitatala sa buong kasaysayan. Sambit pa nito sa kanyang isipan ng may matinding kaba, ang buhay ko rito ay walang kasiguraduhan. Kung makakaalis na ako rito, kailangan kong magmadali upang mag-level up. Sa kabilang banda, sa second floor ng palasyo, kalalabas lang pala ni Lytia sa kanyang portal spell nang batiin niya ang isang babae, ang elf queen na si Sylvie. Sambulat naman nito, pakiusap, huwag niyo na po akong tawaging elf queen, kamahalan. Salamat sa lalaking iyon, hindi na ako ang Elven Empress ngayon. Banggit naman ni Lytia, ang lalaking iyon ay nagdala ng matinding kalungkutan sa iyo, hindi ba? Dahil dito, nagalit si Sylvie, ayoko nang marinig ang pangalan niya. Anito nang may mataas na tinig. Bulalas na napailing naman si Lytia at sinabing, sige na. Sige na, hindi ko nababanggitin pa siya. Banggit pa niya habang hawak ang isang bilog na kristal na may lamang buhok. Wala akong ibang dahilan kung bakit ako nakipagkita sa iyo. Ito ay dahil sa iyong skilled divination. Tulungan mo akong alamin ang impormasyon tungkol sa may-ari ng buhok na ito. Gusto kong malaman ang buong detalye, mas mainam. Anito nang may seryosong tinig. Ilang sandali, hinawakan ni Sylvie ang kristal at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang malaman ang lahat tungkol kay Qingxi. Habang hawak ni Sylvie ang kristal, sabi niya, lahi, tao, kasarian, lalaki, edad, 19. Nang bahagyang lumiwanag ang bulang kristal, sambit pa ni Sylvie, walang magic power at walang divine power. Isang ordinaryong tao lamang siya na kayang patayin ng slime. Dahil dito, nag-aapoy sa galit si Lytia kasabay ng pagngiti ng nakakatakot at nagwikang, ang taong iyon. Nagsisinungaling lang siya sa akin. Nang bigla siyang kumalma nang sabihin ni Sylvie, hindi ka panipaniwala. Siya ay may aura ng napakaraming demoness at ito ay dumadaloy sa kanya. Ang Betrayal Demoness, Hell Demoness, ang Full Moon Demoness, at iba pa. Sobrang dami, imposible. Wika nito may halong pagtataka at pagkagulat. Dahil dito, natahimik si Lytia at naisip, kung siya nga ang messenger ng aming ina, natural lang talagang mag-possess siya ng aming aura. Subalit bakit isang tao ang pinili ng aming ina upang maging kanyang messenger? Halata ang pagtataka sa kanyang reaksyon. Matapos ang lahat, tinawag ni Lytia ang kanyang alagad, ang Demon Eye. Ito ay ang guardian ng first floor ng Demoness ng Lost Demoness na si Lytia. Ang kakayahan nito ay ang paggawa ng bato sa sinumang tumingin sa kanyang mga mata. Ito ay paranoid at may hindi magandang personalidad. Wika nito, anong maipaglilingkod ko sa iyo, my lord? Pinag-utos naman ni Lytia na patayin ang taong nasa kanyang silid. Ito ay walang iba kundi si Qingxi. Mabilis namang sumunod ang demon ay sa utos ng kanyang Panginoon. Sa isipan naman ni Lytia, kung siya nga talaga ang tunay na messenger na pinadala ng aking ina, ang isang mahina na guard ay hindi siya kayang masaktan. Makikita naman ang demon ay na mabilis na umalis patungo sa kinaroroonan ni Qingxi. Sa kabilang banda makikita naman ang makikinang na mga items at sandatang inilabas ni Qingxi sa kanyang inventaryo. Naiinis namang sinabi niya, Bizet. Ang level ko ay hindi sapat kaya kailangan kong gumamit ng mga cosmetic ring. Anito habang nakaluhod at nagmamaktol. Sambulat naman ng sistema, huwag kang mag-alala. Walang restriction sa kahit anong level sa paggamit ng mga cosmetic ring na kapareho ng mga ito. Pagyayabang naman ni Qingxi, tawagin mo na lang akong Lord of the Rings. Habang makikitang suot niya ang napakaraming cosmetic ring. Subalit napasigaw si Qingxi sa pagkadismaya. Wika niya, hindi ito ang magagawa ng mga singsing na ito.
Hindi ba ito ang nakuha ko noong ako ay isang baguhan sa loob ng laro sa village? Paliwanag naman ng sistema, ito ay nagmula sa mga gods kaya mas mainam ito kaysa wala. Dagdag pa nito, nasabi ko na ang lahat. Sa loob ng 5 minuto mula kanina, ako ay magpapalam na upang mag-hibernate. Sa mundong ito, ang lahat ay nakasalalay na sa iyo mula ngayon. Gawin mo ang nararapat. Dahil sa pagkawala ng sistema, muling napasigaw si Chinxi, sandali. Seryoso, 5 minuto, nakikipaglaro ka ba sa akin? Naiinis na wika niya. Samantala, nasa kanyang likuran na ang Demon Eye. Banggit nito sa kanyang isipan, anong ginagawa ng isang tangang taong ito sa loob ng silid ni Lord Lithia? Ang ginawa mo ay walang kapatawaran kaya nararapat lang na ikaw ay maparusahan. Aniyang nakangiti. Dagdag pa nito habang papalapit sa likod ni Chinxi, alam ko na. Matapos kitang patayin, kukunin ko ang iyong puso at iaalay ko kay Lord Lithia. Nang biglang magsalita si Chinxi ng seryoso, alam kong nariyan ka lang, sistema. Dahil dito, inakala ng Demon Eye na siya ang tinukoy nito dahil ito rin ang kanyang pangalan. Pinagpawisan ng matindi ang Demon Eye at natakot sa sinabi ni Chinxi. Sabi pa ni Chinxi, mayroon ka lang 5 minuto kaya wag nang magtago dyan. Pagbabanta niya, lalo namang kinabahan ng Demon Eye at naisip na alam niya ba ang kahinaan ko, at nagagawa niya akong pagbantaan. Tanong nito sa kanyang isipan nang may pag-aalinlangan. Wag ka nang magtago dyan. Makikita rin kita, sabi niya may pagbabanta. Naisip naman ng Demon Eye na napansin na siya nito, kahit siya ay nasa anyong hollow. Kaya naman hindi na niya kailangan pang mag-alinlangan. Masyado ko siyang minamaliit. Anito may kaba at pinagpapawisan. Kaya naman nilabas na niya ang kanyang tunay na anyo at sinabing, tao. Ako ang tinatawag na Demon Eye. Dahil nakita mo ang aking hollow form, ikaw ay karapat-dapat kong labanan. Bulalas nito may nakakakilabot na tinig. Narinig ito ni Chinxi, kinakabahan ito at nakaharap na niya ang tunay na anyo ng Demon Eye. Wika ni Chinxi, ang Demon Lord ni Shitomo, ang guardian ni Lithia. Saan siya nanggaling? Anito sa kanyang isipan na natulala. Nang papalapit na ang pag-atake ng Demon Eye gamit ang kanyang mga galami, sabay sigaw, mapupunta ka sa impyerno. Ramdam ang matinding tensyon dahil dito. Subalit, nang biglang aksidenteng matapakan ni Chinxi ang isang pokeball at napasplit, di sinasadyang naiwasan niya ang pag-atake ng Demon Eye. Aroy, napakaswerte naman ni Chinxi. Naisip naman ng Demon Eye na nagawa niyang iwasan ang mabilis niyang pag-atake, kaya naman napasigaw ito, pinaglalaruan mo ba ako? Subalit ang hindi niya alam, aksidente lang ang nangyari. Bulong naman ni Chinxi sa kanyang isipan habang naluluha, bizet. Napakasakit. At siya ay napaupo sa kama. Kinabahan naman ang Demon Eye sa pagkakaupo ni Chinxi at nagtataka. Wika nito sa kanyang isipan, naupo lang siya ng ganoon. Bakas sa kanyang mukha ang takot habang pinagpapawisan. Dagdag pa nito sa kanyang isipan, ang pag-atake ko ba sa kanya ay isang katawa-tawa para sa kanya. Kaya niya ba akong hindi sineseryoso? Anito sa isipan ng may pagdududa. Nang mapansin niya ang mga item sa sahig, banggit pa nito sa sarili. Napakadami pa niya world-class item at ang iba rito ay talaga namang malakas. Kaya naman sumagi pa sa kanyang isipan, baka napansin na niya ako mula pa kanina kaya hinanda niya ang lahat ng ito. Lalo pa siyang kinabahan at natakot nang makita niyang komportable na nakaupo lang si Chinxi nang may masamang tingin. Kaya naman naisip niya, ang tulad ko ay hindi kaya labanan ang taong ito. Kung ako ay nagkamali, sigurado ang kamatayan ang aking sasapitan. Dahil na rin sa takot, humingi ito ng paumanhin kay Chinxi at sinabing, pagsubok lang po ang lahat. Makikita namang yumuko ito at nagbigay galang kay Chinxi. Dagdag pa nito, nautusan lang ako ng kamahalan upang ito'y gawin. Kaya naman, magpahinga ka lang ng maayos. Sabay mabilis na umalis. Napabuntong hininga naman si Chinxi. Muntik na ako doon, sabi nito sa sarili. Naiwasan ko pa ang kamatayan. Mukhang kailangan kong ayusin ang marriage contract ko kay Lithia at makihati sa attribute nito. Kung hindi, maaaring mamatay ako isa sa mga araw na ito.
Sumapit ang gabi. Masisilayan ang magandang liwanag ng asul na buwan. Mahimbing na natutulog si Qingxi, hindi na niya napansin si Litia. Sumagi naman sa isip nito ang paliwanag ng Demon Eye, na ang lakas ni Qingxi ay hindi kapanipaniwala at ang root ng buhay nito ay parang nawala dahil sa takot. Kung hindi daw ito sumuko, maaaring hindi ito makapagsilbi sa kanya. Matapos noon, tinangka ni Litia na hawakan si Qingxi habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Subalit mabilis na hinawakan ni Qingxi ang kamay nito, sabay patong kay Litia sa kama, at sinabing, kung ikaw ay natatakam sa aking katawan, sabihin mo lang. Wika nito, may nakakalokong ngiti. Sagot naman ng kabadong si Litia habang pinagpapawisan, sinong sinasabi mong natatakam sa iyong katawan? Aroy! Rebisco pala ang ating bida. Ang sarap ng feeling niya. Sagot naman ni Qingxi, kung tayo ay magiging isa, makukuha mo ang divine authority ng demon god at maging isang tunay na Diyos. Ano pa ang mahihiling mo? Anito, may nakakalokong tawa. Namula si Litia sa pagpupumiglas at sinabing, ang divine authority. Kaya naman tanong ni Qingxi, hindi ba gusto mong makuha ang divine authority ng Mother Goddess? Mahinahong sagot ni Litia, habang namumula, oo, gusto ko ito. Matapos marinig ni Qingxi kay Litia na gusto nito ang divine authority, mababakas sa kanyang mukha ang labis na pamumula at pawis. Sa isip naman ni Litia, hindi maganda ito, namumula ito habang nakapatong si Qingxi sa kanya. Pinuri naman ni Qingxi si Litia sa kanyang isip, sinabing cute ito. Dagdag pa nito, hindi ko akalaing makikita ang nahihiyang ekspresyon ng isang definite demoness. Sino man ang hindi makakapagkontrol ng sarili sa kanyang ganda. Nang banggitin nito ang pangalan ni Litia at hawakan ang hita nito, napasigaw naman si Litia, bakit mo ako hinahawakan ng ganyan? Namumula ito, nang kunin ni Qingxi ang kanyang mga singsing, at sa katunayan, may ibinigay na singsing ang Mother God upang gamitin sa kasal ng mga demoness. Sinabi nito, kung tayo ay magpapakasal, makukuha mo ang kanyang buong kapangyarihan. At mula pa nang makita-kita, simula pa noon, tunay na umibig na ako sa iyo. Aroy, dumiskarte na ang lokong Qingxi. Natahimik naman si Litia at namumulang kinilig. Sambit pa ni Qingxi, napagtanto ko, hindi ko na kailangan makipagkita pa sa ibang demoness, Litia, ikaw ang gusto kong pakasalan. Halong gulat at pagkabigla ang mababakas sa mukha ni Litia sa kanyang narinig. Wika nito habang namumula at nauuto sa kilig, sandali lang, pakiramdam ko hindi pa tayo pamilyar sa isa't isa. Kailangan muna nating magkaroon ng oras para makilala ang isa't isa. Aroy, ayaw cool, bata pa ako cool. Nilapit naman ni Qingxi ang kanyang mukha kay Litia sabay bulong, ayos lang, Litia ko. Bakit hindi magsimula na ngayon at gumawa ng malalim na koneksyon sa isa't isa? Dahil dito, lalong kinilig si Litia. Sa isip naman ni Qingxi, ayos, gumagana na. Ito na ang pagkakataon ko upang gawin ang kontrata. Habang tangka na niyang halikan si Litia, dagdag pa niya, malapit na, nang biglang bumukas ang pinto at makikita ang sumubsob na si Danny sa sahig, madidinig ang pagbagsak nito. At ang gulat sa mukha ni Qingxi. Dahil dito, mabilis na napaupo si Litia at napasigaw, Hoy Danny! Nakita mo ba ang lahat? Nakatalikod naman si Danny at nagtakip ng kanyang mga mata. Makikita naman si Qingxi na nakapatong pa rin sa hita ni Litia. Muling napasigaw ang galit na si Litia, anito sa mataas na tinig, Danny? Ano na naman ang ginagawa mo sa loob ng kwarto ko? Napaluhod naman ang kinakabahang Danny. Sambit nito sa nauutal na tinig, Your Majesty, wala po akong nakita. Pakiusap, maawa kayo. Ako po'y sumusunod lamang sa inutos ninyo, kamahalan. Ang maghanda ng milk bath para sa inyo. Napalingon naman si Qingxi sa kanya, narinig niya ito at nagtanong sa isip, milk bath. Para saan? Muling nagsalita ang galit na si Litia, wala kang nakita, maliwanag. Bulalas nito. Sagot naman ng nawiwindang at takot na si Danny, oo. Kahit ang pagtulog ninyo kasama ang lalaking yan, wala akong nalalaman.
Sambit naman ni Lydia, "Wag lang maging ganyan. Walang namamagitan sa aming dalawa ng lalaking yan." Sumagot naman ang nakikinig na si Chinxi, wika nito, "Danny, ito ay simpleng tinatawag na bed warming. Malamig ngayon kaya kailangan ko siyang painitan sa kama bago siya matulog." Nauutol namang sambit ni Danny habang nagtataka, bed warming. Dagdag pa ni Chinxi, natural lang iyon na ang kanyang katawan ay kailangan ng init upang siya ay makatulog ng mahimbing. Bulalas naman ni Lydia, "Ganun nga. Tinutulungan niya akong magpainit sa aking kama ngayong gabi. Kaya hindi ko na kailangan pa ang milk bath," maliwanag. Dahil dito, mabilis na umalis si Danny at sinabing naiintindihan na niya. "Hindi ko naiistorbohin pa ang aking kamahalan," sabay sara ng pinto. Kaya naman nilagyan ng selyo ni Lydia ang pinto para walang makapasok. Nangyari iyon, nagsalita si Chinxi sa malambing na boses, "Asawa ko, handa na ako. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan." Bahagyang kinilig si Lydia at namula, sabay sabing, "Hindi pa ako nangangako sa iyo. Kailangan pa nating magsimula bilang isang romantikong magkasintahan." "Aroy, kinilig ang itlog ko dun ah. May pag-asa pala talaga ang ating bida." Makikita naman si Chinxi na walang damit pang itaas at nakatali ng lubod ang katawan, habang nag-flicks ng kanyang katawan na parang isang macho dancer. Tinanong naman siya ni Lydia kung ano ang ginagawa nito, sambulat naman ni Chinxi ng may malambing na tinig, gusto kong maglaro tayo sa tub na puno ng gatas ng iba, hindi na ako magtataka kung madidinig ko iyan, mula sa pinakamalakas na demoness kong asawa. Huwag kang mabahala sa aking pathetic appearance, asawa ko. Lunudan mo ako sa iyong pagmamahal. Hindi naman moari ang reaksyon ni Lydia dahil dito. Sabi nito, "Hindi mo pala naintindihan, hindi ko ginagamit ang gatas sa mga ganoong bagay." Sabi pa ni Lydia, "Gusto kong malaman mo na ang gatas ng baka ay hinahaluan ng special na magic. Ang sino mang walang mahikang maligo dito ay magpapalit ayon sa pagiging panda." Dahil sa narinig, natakot si Chinxi, wika nito, "Taong oso, nakakatakot naman." Dagdag pa ni Lydia, "O di kaya ay mapalitan ang kasarian." Dahil sa narinig, naisip ni Chinxi na magpapalit sila ng kasarian ni Lydia. Dahil dito, napasigaw si Chinxi sa maaaring mangyari. Nag-aapoy naman sa inis na wika ni Lydia, "Ano bang iniisip mo?" "Bakit na?" sigaw naman ni Chinxi, "Ha? Pinagseselos mo ba ako? Ano ba talaga ang pinaggamitan mo sa gatas ni Danny?" Ramdam naman ang awkward na tensyon sa pagitan ng dalawa. Sagot naman ni Lydia habang namumula, "Ginagamit ko lang iyan para sa buff effect." Tanong naman ni Chinxi nang may nakakalokong tingin, "Ngayon, sabihin mo sa akin, anong buff ang maibibigay ng gatas ni Danny?" Sambulat naman ni Lydia, "Ito ay top secret na information, kung ito ay mabubunyag, maaring magdulot ito ng digmaan sa pagitan ng mga demoness." Sa kanyang naririnig, napaiwas naman ng tingin si Chinxi kay Lydia, sa isip nito. "Nakakamangha, mukhang kailangan ko siyang bantayan," aniya ng may lokong ngiti, dagdag pa niya, "Wag daw kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para sa updates." Nagtaka naman si Lydia sa reaksyon nito. Muling nagsalita si Chinxi, "Ayos na, hindi ko na gusto malaman ang tungkol doon. Halika na, masyado ng huli para tayo ay magpahinga," aniya ng may masayang tinig. Napasigaw naman si Lydia, "Hoy! Sandali, wag mong sasabihing magkatabi tayo matutulog sa loob ng aking silid ngayong gabi." Sagot naman ni Chinxi, "Eksakto, natural lang, gusto kong obserbahan ka ng malapitan bilang isang God's messenger. Ito ay sa loob lang ng 24 na oras, para sa kaligtasan ng divine authority." "Aroy, sinungaling ka boy." Namumula namang sumang-ayon si Lydia dito. Napangiti naman si Chinxi dahil dito. Subalit napasigaw naman si Lydia, "Anong tinatawa mo riyan? Ito ang kalahati ng kama, huwag kang magkakamaling tumawid dito." Babalaan nito, nang sila ay makahiga, nagkaroon ng sandaling nakakabinging katahimikan habang magkatalikod ang dalawa at nagpapakiramdaman. Subalit sa isip ni Chinxi nang may nakakatakot na ngiti, "Ha?
Kala mo matutulog ako ng may magandang intensyon. Lydia, kailangan makuha kita ngayong gabi. Ngunit magkahalong takot at gulat ang mababakas sa kanyang mukha nang sabihin ni Lydia ang kanyang codename sa game, sambit nito. Dawnstar. Kaya naman sumagi sa isip ni Chinxi na baka alam na nito ang kanyang tunay na identity, bakas sa mukha nito ang kaba at malamig na pinagpapawisan. Nang muling sambitin ni Lydia ang tungkol dito, Dawnstar, may alam ka ba sa taong ito? Seryosong tanong nito. Napabuntong hininga naman si Chinxi habang inisip na, buti na lang. At wala siyang alam, pero bakit gising pa siya hanggang ngayon? Sagot nito kay Lydia, wala akong alam sa taong iyon, maari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Aroy, isa ka talagang sinungaling Chinxi, paliwanag naman ni Lydia, hindi ko alam ang tungkol sa specification ng taong iyon. Subalit ito ay nagdala ng matinding misfortune sa maraming demoness. Ang scumbag na iyon, pinaglalaroan niya ang damdamin ng lahat. Sa kanyang narinig, pinagpawisan ng matindi si Chinxi at sinabing, scumbag. Dagdag pa ni Lydia, kahit pa may punto na siya ang pinadala ng Mother Goddesses. Inakala ko noong siya ay isa sa mga apostles. Ang mundong ito ay nagbago nang malaman ng Mother God iyon. Inatasan ng Mother God ang kanyang mga alagad upang labanan ang mga apostol at sila ay nagtakbuhan na parang mga mabangis na hayop. Sa panahon ng Dawnstar, nagsulputan ang napakaraming bilang ng mga ito. Ang mga apostol na ito ay dinala ng Goddess of Creation mula sa mundong tinatawag na Earth. Bagamat, ang karamihan sa kanila ay duwag at mahina, subalit sila ay mabilis na muling nabubuhay ng paulit-ulit. Sa madaling salita, wala silang kamatayan. Hindi mo ari ang pagkagulat at pagkabahala ni Chinxi sa revelasyon ni Lydia at sumagi sa isip nito. Ang paulit-ulit na pagkabuhay ng mga Divine Apostles, ay dahil ito ay nakabase sa game. Kaya naman tanong nito kay Lydia, anong nangyari matapos noon, nagpatuloy pa rin ba sila sa pakikipaglaban? Seryosong wika ni Lydia, hindi, sila ay naglaho na lang bigla sa hindi malamang kadahilanan. At marami sa mga alaala ng mga demoness ay nawala sa panahong iyon. Dagdag pa nito, ang alam ko lang ay may kakaibang kakilakilabot na nangyari sa akin, sa kabila nito ang memorya ng goddesses ay nanatili, subalit sa kabila ng kamatayan hindi pero niya sinabi ang lahat, ang tanging nakuha lang namin, ay ang tungkol sa pangalang Dawnstar. Seryoso naman nakikinig si Chinxi habang pinagpapawisan. Ipinakita naman ni Lydia ang larawan nito. Ito ay isang malakas na warrior, na may malakas na aura. Sambit pa ni Lydia, tingnan mo siya, nalaman namin na siya ay isa ring kriminal at wanted sa mga tao. Hindi naman moari ang reaksyon ni Chinxi, dito niya napagtanto na ang nangyayari sa loob ng game ay tunay na nangyayari sa mundong ito. Sumagi pa sa kanyang isip, ang system ay nalimutang sabihin sa akin ito. Mabuti na lang at suot ko sa larawan ang baluting pinanday ko, at hindi nahayag ang tunay kong mukha. Aniya sa kanyang isip na lubhang kabado. Makikita naman ang kanyang wanted poster na may mataas na bounty, upang siya ay mahuli patay man o buhay. Sambulat pa ng tensyon adong si Lydia, pero anong krimen ang kanyang nagawa? Sa totoo lang, lahat ng mga goddess ay inabandona niya, matapos noon tumigil ito sa pagsama ng mga apostles. Sa isip naman ng nawiwindang na Chinxi, bingo na hulaan mo ang lahat. Sambit pa ni Lydia ng may pataas na tinig, ang aking bounty ay kalahati lang ng sa kanya. Ito ang kinagagalit ko. Sagot naman ni Chinxi, hindi iyon ang punto. Sa kabilang banda, isang demoness ang nagtatanong, ang messenger ng gods. Ito pala ang full moon demoness. Sambit pa nito, totoo ba ang sinabi mo? Ang sino man ang magpapakasal sa lalaking ito ay ang tatanggap ng kapangyarihan ng Mother Goddess. Seryosong wika nito, bulalas naman ng masayang si Diane, tama ka, narinig ito ng sarili kong tainga. Aroy, belambing ka pala Diane. Sa kinaroroonan ng misfortune demoness, wika nito, ano ang mahalagang impormasyon? Maraming salamat sa iyo. Nagbigay naman ng respeto ang alipin, sabi nito, isang karangalan ang pagsilbihan ka, Your Majesty. Parang isang wildfire na kumulot ang balita sa lahat ng demoness.
Nalaman pa ito ng betrayal Demoness pati na rin ang matriarch. Demoness. Nagkaroon ng pagpupulong ang mga Demoness at nagkaroon ng kompetisyon para sa divine authority. Habang mahimbing na natutulog ang ating bida, lingid sa kanyang kaalaman, handa nang makipaglaro sa kanya ang mga Demoness. Ang Holy Grail War closing in on Watchen ay magsisimula na.